to everyone's need, O God, today. Just come, O God, and reveal, Lord, yourself to everyone, Father. Because without the revelation of who you are individually, O God, in our lives, Lord, pabalik-balik lamang po, Panginoon, ang buhay na walang katulad. So we ask, Holy Spirit, reveal, hallelujah, reveal Jesus to everyone's hearts today. Hallelujah, just like never before. Just like what you have done to Peter, oh God. You asked Peter, sino sa tingin mo kung sino ako? Sabi mo kay Peter. And you are the one who revealed yourself to you, oh God. Peter answered, you are Jesus Christ, the Son of God. Father, hallelujah. More and more and more, God. We want, Lord, hallelujah, more of you. Minister, just minister, oh God. Just minister. Let your anointing, oh God, be upon everyone. Just power, oh God, hallelujah. We come to the end of ourselves, oh God. Hindi po yung gusto namin, Panginoon, kundi yung gusto mo, oh Lord. Hindi yung kagustuhan namin, Panginoon, kundi yung kagustuhan mo. Dahil alam namin na mas alam mo, Panginoon, kung ano ang nababagay, kung ano ang nararapat, Panginoon, sa amin. Because you are our Lord. Ikaw ang Diyos namin, oh God. Nakatingin ka, Panginoon, sa amin. Dahil meron ka pong plano, Panginoon, sa bawat isa sa amin. So minister, just minister, oh God, today. Every pride, oh God, is removed in this house. Hallelujah. It is not what we want. It is what you want, Lord. Just minister, oh God. Hallelujah. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Thank you for who you are. Hallelujah. Thank you, oh God, for this day. Hallelujah. You are holy. You are holy. You are the one who called us into your marvelous light. That's why, oh God, hallelujah, today, we just trust you, oh God, every day, daily in our lives. Hallelujah. Maraming salamat po, oh God. Be the one to minister. Holy Spirit. Hallelujah. We will not come out in this church, oh God, without knowing more and more of you. Because, Lord, this week, there will be many again that we will face, oh God. Hallelujah. Uncertainties, even difficulties, oh God. Not only personal lives, but even around us. Hallelujah. That's why we want you. It's you who we want, not anything else. So that the revelation of who you are, hallelujah, be revealed deeper by the power of your Holy Spirit. We just wanted to thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Are you happy? Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes. Amen. Without knowing who God is into your life, you will always go back. You will always be scared. You will always be uncertain sa buhay mo. Pero kapag meron kang revelasyon kung sino ang Panginoon sa buhay mo, by the power of the Holy Spirit, because it's only the Holy Spirit who can reveal the Lord into your heart. Siya lang ang makakapag-reveal sa Kanya, sa ating Panginoon, sa puso mo. And there are many times that because He wanted to reveal more of Him sa buhay natin, hallelujah, inaalaw din niya yung mga challenges na dumating sa buhay natin. Amen? So that we will come to the end of ourselves para mawala yung pride, mawala yung hino-hold mo. Hallelujah, na kaya ko to pag wala ang Diyos, kaya ko to pag hindi, pag wala ako sa church, kaya ko to. Pero when we come to the end of ourselves, hallelujah, at minsan inaalaw ng Panginoon ang mga pagsubok na dumating sa buhay natin so that He can reveal more of Himself to us that we haven't yet seen before. That's how good our God is. Kasi hindi pa siya tapos para ipakilala ang Kanyang sarili sa iyo. Araw-araw sa buhay mo, nais ipakilala ng Panginoon ang Kanyang sarili sa iyo greater than before. Hallelujah. Kaya magpasalamat ka dahil every time you wake up each day, panibago na naman na revelation ng Panginoon kung sino siya sa buhay mo ang Kanyang ipapakilala. Hallelujah. Sino dito ang may asawa? Amen. Sino dito ang nagka-boyfriend na? Amen. Ay, ibig sabihin,
NAS, ano ba yun? No, NBS, no boyfriend since birth. Parang talagang walang-wala siguro, no? So, in every relationships, hallelujah, kahit nag-a-abroad ka, na matagal mong hindi nakasama ang pamilya mo, pag umuwi ka, for a certain time, medyo nagtagal ka doon, parang nakikilala mo yung mga hindi mo nakilala dati. Tama ba? Hallelujah. Pati yung asawa mo, nung mag-boyfriend pa lang kayo, doon mo na siya nakilala nung kayo ay mag-asawa na. Na may mga bagay pala sa kanyang buhay na talagang makikilala at makikilala mo as you get closer and closer and closer and closer na nare-reveal ang puso, hallelujah, niya sa'yo. Nung una, sasabihin mo, parang okay lahat, yung gano'n. Pero nung matagal-tagal na nakikita mo na yung mga, habang papalapit ka, nakikita mo na yung pores, nakikita mo na yung mga puting buhok at kung ano-ano pa, yung mga pag-uugali at kung ano-ano pa sa buhay ng isang tao. And even sa mga anak mo, habang makakasama mo at nakakausap mo sila na you spend time together, hallelujah, nakikilala at nakikilala mo rin sila. Sasabihin mo, hindi ko pa pala kilala ang aking anak. Amen? Hindi ko pa pala siya talagang kilalang-kilala. Sa phone, akala ko kilalang-kilala mo siya. Tama ba? Pero, pag nagkasama na kayo, doon mo malalaman na, ito yung mga bagay na hindi ko pa nalalaman sa aking anak. Same is true with God. Hallelujah. Kaya, marami pa siyang mga surprises sa buhay mo na dapat mong malaman. Kaya, hindi pa siya tapos sa buhay mo. As you get closer and closer as well to the Lord, hallelujah, nare-reveal din yung mga bagay na hindi na dapat natin dalhin sa ating buhay. Hallelujah. Kaya, nandun yung conviction na as you get to love God more and more, nandun din yung conviction sa puso mo na ayaw ko na pong sundin yung mga dati kong ginagawa, Panginoon. Tama ba? Amen. Hallelujah. Nagkakaroon ka ng isang puso na habang nakikilala mo ang Panginoon, ninanais mo na maialay ang iyong buhay na much better than before. Kaya kung dati, okay lang sa iyo yung mga bagay na pinapractice mo na alam mong hindi tama sa Panginoon, pero nung lumapit ka ng lumapit, nalaman mo ng nalaman kung sino ang Diyos sa buhay mo, kung gaano Kanya kamahal, how great God is, how awesome God is, doon naman nagbabago yung puso mo. Amen? At nagnanais na sinasabi mo, Lord, I want to be transformed in the image of your Son. Nais ko, Panginoon, na ang aking buhay, every fiber ng aking being, Panginoon, even the thought, the smallest thought in my life, yung mga relationship, yung mga gusto ko sa buhay, Panginoon, di ba nandun na yung puso mo na Panginoon na lang, yung nais mo na malugod ang Panginoon sa buhay mo. That's why, hallelujah, pinadadaan din tayo sa maraming mga shakings, hallelujah. Hindi sinabi ng Panginoon na ligtas ka na sa mga pagsubok, sa mga challenges, mga problema sa buhay mo. Pinangako ba yun ng Panginoon? No. But as you go through it, He said, I will be with you. When you go through the deep waters, sabi ng Panginoon, I will be with you. He didn't say, you will not go to the deep waters. Ibig sabihin, alam niya na dadaan ka talaga sa maraming mga challenges sa buhay mo. Pero sabi ng Panginoon, when you go through the waters, I will be with you. I will be holding your right hand. Sinabi ng Panginoon, do not fear. Huwag kang matakot. Hawak-hawak ko ang iyong kamay kasama kita. Kaya nga, ibig sabihin, hindi po tayo excuse sa mga challenges, mga problema sa buhay natin. But as we come closer and closer and closer to the Lord, submitting ourselves before Him, doon mo nalalaman na how awesome God is. Amen. Doon mo malalaman yung kaparaanan niya talaga na mas dakila kaysa sa kaparaanan mo. Kaya nga dumarating ka na rin sa point ng buhay mo na habang nakikilala mo siya, you do not trust yourself anymore, but you trust in God only. Yan ang nais ni Lord. Yung total na mag-surrender ka sa Kanya. Hindi yung you hold on to what you want, you hold on yung mga dating mga practices mo. Ang nais ng Panginoon is total and complete surrender unto Him so that He can work through you. Because when you cast all your cares to the Lord, kapag hindi mo mabinigay lahat sa Panginoon, hindi rin makakagalaw ng tulong
niya for you to humble down and for you to cast all your cares unto Him so that He can work through your life. But many times, punong-puno pa tayo ng pride, punong-puno pa tayo, ayaw pa natin i-give up yung mga dating ginagawa na hindi naman nararapat. Kaya, kahit gustong gumalaw ng Panginoon sa buhay natin, hallelujah, nalilimitahan din siya. Dahil ang gusto pa rin natin ay yung sarili nating kaparaanan. Pero minsan, hallelujah, may mga bagay sa buhay mo na that you cannot handle it anymore. Tama ba? Yes. May mga bagay sa buhay mo na dumarating na hindi mo na talaga kaya. Kaya ang gawin mo, kahit marami kang pera, marami kang connection, hallelujah, malakas ka, darating ka nga sa time na walang-wala ka ng lakas. At doon ka kakatagpuin ng Panginoon. Dahil doon mo lang sasabihin na, Lord, hindi ko na talaga kaya. Kailangan kita. That's the time that God will work into your life. Tama ba? Amen. But pride is still there. Hallelujah. Tingnan mo, parang may limitasyon. Amen. Hindi siya nagagalaw ng tuluyan. But when you just surrender everything unto the Lord, that's the time that He will work into your life. So allow Him today. Allow Him to minister. Allow Him to work into your life. Huwag mo nang i-hold on yung mga bagay na hindi dapat para lalong makagawa ang Panginoon sa buhay natin. Remember, we are in a new door. We are in an open door na binuksan ng Panginoon sa atin. It is the time of greater miracles. Ibig sabihin nais ng Panginoon, trust me, I am able to do more than you can ever ask or think. So ngayong araw na to, hallelujah, as life gets harder and harder, nakikita ba natin yung mga bagay na nangyayari sa paligid natin? Bigla na namang pumutok yata yung ating Taal Volcano. Yung ating mga corals doon sa South China Sea, anong ginawa? Pinagsisira. Para lang, it's very painful, right? Kasi walang kakayahan ang bansang Pilipinas. But we can trust God that He's in control of everything. Pinagsisira, napanood nyo yung isang fisherman na nasiraan siya ng bait dahil nung hinabol ang kanilang barko, nagkaroon siya ng fear to the point na nawala siya sa kanyang tamang pag-iisip. He's a fisherman. Pag mapapanood mo yan talagang, Lord, hindi na namin kaya, ikaw na lang ang maaaring gumawa. And the Lord is waiting for our nation to totally, completely surrender unto Him. Talikuran yung mga bagay na dapat talikuran kasi sabi ng Panginoon, if my people who are called by my name, tinawag ka ba ng Panginoon? In the name of Jesus, tinawag ka ba niya? If God called you in His name, di ba sinabi niya, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will heal their land. So hinihintay din ng Panginoon na mag-humble down totally, magbago ang mga puso ng mga Pilipino, nang sa gayon yung mga panalangin din, hallelujah, ay makarating na at wala nang sagabal sa ating Panginoon. Di ba minsan nananalangin ka pero parang, bakit parang hindi mo sinasagot, Lord? Ganun minsan tayo, no? Bakit parang walang kasagutan yung panalangin ko? Sino dito nakaranas na ng gano'n? Bakit parang hindi mo yata ako napakinggan, Panginoon? Amen? Kaya nga, pag tingin mo, hindi ka na napakinggan ng Panginoon, gumagawa ka na ng sarili mong mga kaparaanan. Kaya bumalik ka ulit sa worry, bumalik ka ulit sa fear, bumalik ka ulit sa mga, yung ginagawa, ikaw na lang ang gumagawa lagi, kaya pagod ka, worried ka, but the Lord wants you to totally and completely surrender unto Him, to strip off every pride that you had, na nagsasabi, kaya ko to, kaya ni Lord, kaya kaya mo. Hindi mo kaya kung wala ang Diyos sa buhay mo. That's why He wants you to fix your eyes on the Lord. Sabi mo, fix your eyes on the Lord. That's the word today. The title of the word today is fix your eyes on the Lord. As life gets harder and harder, and the turn of events in the world is very different from before, nagkakaroon na ng mga famine, nandun na yung threat na habang sasabihin natin na baka pagdating ng araw, wala nang mga maproduce na mga kapagkain kasi wala nang mga gustong magsaka dahil wala namang nakukuha. Hallelujah, wala namang mga naaani. But the Lord said, fix your eyes on me. So fix your eyes onto the Lord, whatever comes. Sabi nga niya dito in Hebrews chapter 12 verse 2, and I will read it in Amplified Version.
Sabi niya, looking away from all that distract to Jesus, who is the leader and the source of our faith, giving the first incentive of our belief, and is also its finisher. Ibig sabihin ng finisher, He bring it to maturity and perfection. He, for the joy of obtaining the prize that was set before Him, endured the cross, despising and ignoring the shame, and is now seated at the right hand of the throne of God. So sabi niya dito, fix your gaze unto the Lord, looking unto the Lord always. Hallelujah! Because Jesus is the author and the finisher of your faith. Kung siya ang nagligtas sa buhay mo, niligtas ka ba ng Panginoong Jesus? Tinanggap mo ba siya bilang Panginoon mo at tagapagligtas? Tinanggap mo siya, hallelujah, at the time, hallelujah, that faith comes in you and said, yes, Lord, I believe that you are the Son of God. Amen? Kaya simula noon, sabi niya, looking unto Jesus, the author and the finisher. Siya ang nagbigay, siya rin ang magpa-perfect, siya rin ang magtatapos para sa buhay mo lahat ng kanyang mga naumpisahan na gawin sa buhay mo. He, sabi niya, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, hallelujah, and is sat down at the right hand of the throne of God. Ibig sabihin, dapat maging katulad din natin ang ating Panginoon that even though, hallelujah, He walked through shame, hallelujah, yung mga paghihirap sa kanyang buhay, tinignan niya kung ano yung nasa hinaharap, looking for the joy that is set before Him. The joy that was set before Him is you. He's looking na tayo rin ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga, kahit naranasan niya yung mga paghihirap, kahit naranasan niya yung mga pamamahiya, He looked for the joy that is set before Him. Hallelujah. And that is our salvation. Kaya tayo rin mga kapatid, anuman ang dumating sa buhay mo, keep looking unto Jesus. Amen. Sino dito yung nakaranas na wala ka na talagang kakayanan at sinabi mo, Panginoon, Amen. Hallelujah. Ikaw na lang talaga, Lord. Amen. Pag dumating ka na sa point na yun, that's the start that God works into your life. Amen. Pero pag nandun ba yan, kaya ko to, kaya ko yan, talagang you limit God. Amen. So meron akong ikukwento para ma-encourage kayo that you have to fix your eyes to the Lord no matter what comes. Kahit anong nakakatakot, nakaka-worry na sitwasyon, whatever happens mga kapatid, tumingin ka sa Panginoong Jesus na author at finisher ng iyong pananampalataya. Dahil ang family namin ay nagkaroon ng isang challenge na napakalaki. Halos talagang every day to the point na yung sasabihin mo na gusto ko bang matulog o hindi? Alam mo yung ganon? Yung parang hindi mo alam kung gusto mong matulog o mananatili ka na lang gising dahil every time natutulog yung cellphone mo, hallelujah, ay mayroong sasabihin na kailangan sagutin mo, kailangan na i-reply mo so that word will also encourage them. Hallelujah. At talagang nagpapasalamat ako sa kabaitan at katapatan ng ating Panginoon dahil ipinakilala niya ang kanyang sarili sa akin. Amen. Kaya nga sinabi ko kanina, kahit ano pang dumating sa buhay mo, hallelujah, keep your eyes fixed on the Lord. Huwag kang mag-give up. Huwag kang titingin kahit na sino. Kasi sabi ko nga, ang Panginoon na siyang nagbigay ng buhay natin, siya rin ang magbibigay ng kalakasan. Kaya nga kung nakasurrender na ang buhay mo sa Panginoon, lahat din ng mga nais niyang gawin sa buhay mo ay maaari na niyang gawin if you allow Him. Amen. So I said, Father, lahat naman, Panginoon, pinagkatiwala ko na sa iyo. I just release my faith unto you, God, that everything you work it out. Hindi po namin alam kung ano yung the next day, mamayang gabi, hindi po namin alam every moment may nagbabago, maya-maya okay, maya-maya hindi. Pero ang pananampalataya namin is to just keep on looking unto the Lord because He is the author and the finisher of our faith. Walang nagtatampo, walang nagsasabi ng negative sa Panginoon. Ang sa amin lang, ang sa akin lang, Panginoon, you hold the dominion and the authority of everything. Everything is under your will. And as I pray, Father, I say your word,
but everything is in your control. Amen. Ang lahat ay nasa control mo, Panginoon. Kaya lahat ng pagtitiwala ko ay binibigay ko sa iyo, God. Every moment, magme-message yung kapatid ko, ganito yung nangyayari, ate. Ako naman, in Jesus' name, sabi ko, this part na ganito, pinagpipray ko exactly. Maya-maya, okay na, ate. Maya-maya, tatawag na naman siya, ganito yung nangyayari, ate. Kasi it's reality. It's really a battle. But the Lord told me, this is me, my daughter. I will help you in your problem. Pinakilala ng Panginoon sa akin, go up higher. Go up higher, my beloved. Sabi ng Panginoon, lumapit ka pa sa akin. Ibig sabihin ng go up higher, lumapit ka pa sa Diyos. Kilalanin mo pa ang Panginoon. Surrender everything unto the Lord. Para lalo pa niyang i-higher ang pananampalataya mo. Go up higher into the spiritual realm so that you can experience who God is. Huwag kang manatili sa nakaraan, sa kahapon. Every day, God's reveal more and more and more of Himself. Hallelujah. Kung ano-anong ipapaharap sa'yo, maya-maya, yung mga kaharap mo, why are they against me today? Yung mga ganun, why are these people against me today? Maya-maya, okay, maya-maya, bakit ganito, Panginoon? But, keep your eyes to the Lord. And no matter what happened, keep looking to Jesus. He is there to help you. He's always with you. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pinababayaan. Ikaw lang ang nangiiwan. Kasi ang gusto mo, masunod yung sarili mong mga desisyon at kagustuhan. Tapos pag hindi natuloy at hindi mangyari, bakit kasi Lord, dinalaw mo kasi na nangyari ito? Sisihan na naman. Pero, hallelujah, pag alam natin na ang buhay natin ay hawak na ng Diyos, He is the Lord of our lives, we can trust Him that every moment of the day, hallelujah, whatever discouragement of people around you, kung ang buhay mo ay hawak-hawak na ng Panginoon, hallelujah, you will not be worried of tomorrow. Hallelujah, kasi alam mo, that everything is in God's hands. Naniniwala ka ba na lahat ay nasa kamay ng Diyos? Amen. So meron din tayong kailangan gawin. Hallelujah. But before that, alalahanin natin that Jesus is our great help. Kailangan mo ba ng tulong ng Diyos ngayong oras na to? Iwagay-way mo ang kamay mo kung kailangan mo ng tulong ng Diyos. So lahat tayo kailangan natin ng tulong ng Panginoon. Do you know that God wants to help you? Amen. Amen. Gusto kang tulungan ng Panginoon sa lahat ng area ng buhay mo. Gusto kanyang bigyan ng kalakasan, gusto kanyang bigyan ng hope, gusto kanyang bigyan ng healing, gusto niyang ayusin ang buhay mo, gusto niya lahat ng pagpipili mo ay tama. Because why? Sabi sa Jeremiah chapter 29 verse 11, my plans for you is for your good future. Sabi ng Panginoon, it is not to harm you, but give you an expected end. Hallelujah. Ibig sabihin, ang nais ng Panginoon ay para sa ikakabuti mo. Hindi lang ikaw. Lahat ng connection mo, pamilya mo, trabaho mo, your friends, just every area of your relationship, God wanted it to be successful in the first place. Amen? So kaya nga, gusto kang tulungan ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, God wants to help you. Hallelujah. God wants to help you. Ano mang problema ang pinagdaraanan mo, hallelujah, kaya kang tulungan ng Panginoon. Minsan, hallelujah, kasi may mga kamag-anak naman talaga tayong hindi naman nila nababasa lahat ng ginagawa natin. Hindi naman sila naka-stay 24/7 sa atin. Tama ba? And there are times na sila pa yung magiging discouragement sa buhay natin. But, keep looking unto Jesus again. Amen. The author and the finisher of your faith. Tignan mo lagi ang Panginoon kung ano ang magagawa niya para sa'yo. Kasi gusto kanyang tulungan. Hallelujah. Ganun lang ang gagawin mo. Totally and completely surrender your life unto the Lord. At mamaya sasabihin ko yung isa. Hallelujah. Amen. Amen. So God wants to help you. Sabi niya sa Hebrews chapter 2 verse 17 to 18. Hallelujah. Hebrews chapter 2 verse 17 to 18. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nakalagay po dito that ang ating Panginoong Jesus, alam niya ang mga pinagdadaanan natin. Nararamdaman niya. Sabi niya dito, hallelujah, therefore, all things He had to make
to be made like his brethren, that he might be merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of people. For in that he himself suffered being tempted, he is able to aid those who are tempted. Pinagdaanan din ng ating Panginoon yung mga paghihirap na napagdadaanan natin. Mas marami nga sa ating Panginoon because he offered himself. Hallelujah, as a sacrifice for us. Inoffer mo na ba ang sarili mong bilang sakripisyo sa maraming tao? Binigay mo na ba yung dugo mo sa kanila? Di ba hindi? Hindi mo nga tinubos ang kanilang kasalanan. Pero ang Panginoon, binigay niya ang kanyang sarili para sa'yo. At ang sabi niya dito, hallelujah, he is made like his brethren, that he might be merciful and faithful high priest. Naging tao din ang ating Panginoon na katulad natin. Alam niya na ang isang tao, maraming mga weakness, maraming mga challenges sa buhay. Nang sa gayon, he can be a compassionate high priest, that he can understand your very heart. Alam ng Panginoon lahat ng mga pinagdadaanan mo, so that, hallelujah, matulungan ka rin niya. Sabi niya dito in verse 17 or 18, for in that he himself has suffered being tempted, he is able to aid those who are tempted, those who have problems, going through a lot. Hallelujah. Alam ng Panginoon kung paano kanya tulungan kasi naiintindihan kanya. Amen. Amen. Bakit? He became human just like you. Dumating siya dito sa lupa as a form of man. Mayroon siyang, hallelujah, emotion just like you. Naranasan niyang umiyak, naranasan niyang magutot, naranasan niyang mapahiya, naranasan niyang mag-go through sa maraming persecution. Ikaw, naranasan mo, di ba? Kasi tao ka na nandito sa mundo. Dito sa mundo maraming problema. And God came in here, hallelujah, as our compassionate high priest. He became just like us as a man, as a human being, so that He can understand us and He can aid us all the time. Alam ng Diyos kung paano kanya tulungan. Hallelujah. Gusto mo ba ng tulong ng Diyos? He is ready to help you and your family today. Amen. Whatever challenges that you have, God is able to help you no matter how big the problem is. Gaano man kalaki ang problema mo, mas malaki pa rin ang ating Panginoon. Palakpakan mo ang Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Fix your eyes to the Lord today. Ang problema sa mga Kristiyano, kulang sila sa focus. Minsan kulang tayo sa focus. Ang nangyari sa atin, hocus-pocus. Kulang sa focus. Maya-maya, I promise I give you all the glory. Maya-maya na naman, manood nga ako ng ganito. Tapos nakalimutan mo na yung pangako mo. Today, I promise that I will read the Bible from chapter to chapter, verse to verse. Isang book babasahin ko para malaman ko kung sino ang Panginoon. Maya-maya may distraction. Kasi nawala na naman yung focus natin. Minsan, and most of the time, alam niyo ang social media, maganda siya. Hallelujah. Pero ang daming kaidulot na hindi maganda dahil ginamit at pinusukan ng kaaway. Maraming mga families that separated, mga magkakaibigan na nag-aaway. Nung wala naman ang social media, wala naman nagpaparating. Ngayon, ako, ang dali-dali. Tama ba? Ang dali-dali. Ngayon, nandito ka maya-maya, pinag-uusapan ka na doon sa malayo. Doon sa ibang bansa. Yung ganun. Kasi may social media. And even us as Christians, nawawala ang focus natin because we tend to focus on earthly things. Sabi ng Panginoon, don't focus on earthly things, but look above. Alam mo ba, even in physical na pag-i-study ng mga neuroscientists, yung mga doctors ng mga brain, pag tumingin ka pag hindi makafocus yung brain mo, subukan mong tumingin lang sa taas, yung mata mo. You will train your brain to focus. Subukan mo nga ngayong mga ganito. Baka wala kang concentration, nakaganon ka lang. Tapos yung isip mo, maya-maya kung saan nakakarating ang desisyon mo. Kaya nga sinabi ng Panginoon in Colossians chapter 3 verse 2, look on things above. Hindi yung sa ceiling lang, kapatid. Pero even na kung wala kang concentration and you fix your eyes in one thing, na nakatingin ka sa taas, matitrain yung brain mo to focus. Pero sabi ng Panginoon, look on things above. Hallelujah, sa ating Panginoon. What is there in heaven that is set before us?
so that our focus will always be on God. Kasi pag nakatingin ka dito sa mundo, maiinggit ka. Ay, buti pa si ganito, may brand new na naman na sasakyan. Buti pa si ganito, meron na naman siyang extend na naman sila ng bahay. Ako di pa, ako nakapatayo. Ganon, buti pa si ganito, nag-travel na naman siya sa another part of the world. Nakalimutan mo, naka-credit card na. Oh, di mo alam yun eh. Kasi minsan ang nakikita mo, ang ganda, sana ako din. Minsan yung inggit, nawawala na yung focus mo sa Panginoon. Yung mga balita na worldly, mga kwentong worldly, nawawala yung focus mo sa Panginoon. Kaya nga, instead of your eyes fixed unto the Lord and your mind fixed unto the Lord, kung saan-saan na siya nakarating. And it's true, the word of the Lord a while ago in Romans chapter 12, verse 1 and 2. Hallelujah. Sabi nga doon na i-offer natin ang ating body, but first of all, that our minds, hallelujah, do not conform into the pattern of this world, but be transformed in the renewing of your mind. Dapat ang mga kaisipan natin ay mabago. Hallelujah. Nang sabayan, nakapokus lagi tayo sa ating Panginoon. Tanungin mo nga sa katabi mo, nakapokus ka ba o nagpe-Facebook ka? May nilalagay ka ba? O mga nagba-Bible. Hallelujah. Kasi ang cellphone natin, maaari na tayong gumawa ng dito, ng draft, ng teaching. Nandito na rin ang ating Bible. And at the same time, nandun din ang Facebook. Nandun din yung mga gumanon. Ano kapatid, kumusta ka na? Ang dami ng kwento, yung binabasa mo, saan na pala ako kanina? Nawala na yung ang ganda kanina, pero bakit di ko na maintindihan? Balik ka na naman sa una. Di ba? Yes. Totoo yun. Kung nagbabasa ka ng Bible, pero kung hindi ka nagbabasa, hindi mo ito naranasan. Of course. Baka totoo tayo. Hindi ka na-distract kung hindi ka nagbabasa ng Bible. Anong i-distract sa'yo kung hindi ka naman nagbabasa? Hindi ako distracted. Ganon. Kasi wala namang i-distract sa'yo. Tama ba? Amen? Hindi ka naman na-distract kasi hindi ka naman nagbabasa. Basta ako okay, ako hindi ako na-distract. Walang distraction sa akin. Oo. Akala mo hindi ka na-distract. Talagang distracted ka na, nandun ka na kasi hindi ka nagbabasa ng salita ng Panginoon. Pero kapag, yes, the world can influence you many things and even into your work. Hallelujah. Yung trabaho natin, kaya habang tulog pa, ang lahat ng mga nasa loob ng mga pamamahay, mauna kang gumising. Huwag ikaw yung last na nagigising sa lahat. Kasi maya-maya pag-gising nilang lahat, nakahanda na yung mga battle na haharapin mo. Amen? Pero kung ikaw ay nagising ahead of time at nakapag-pray ka na, handa na ang sundalo ng Diyos. Amen? Because we do not face the world, hallelujah, with our own strength. Hindi yung mas matapang ako sa aking employer, kayang-kaya ko siya. Wrong, big X. Big X kapatid. You do not deal the things of the world anymore according to your pattern before. Hindi na katulad dati. Spiritual ka na nag-being. Kung noon, ganun ka at gusto mong maging ganun ngayon na, ay, kaya-kaya ko siyang i-handle. Kaya-kaya ko to kasi matagal na ako sa kanila. Nawala ang Diyos, you're only doing it according to your own. Amen? But if you deal all things na ayon sa salita ng Panginoon, then you are in the right place. Amen? So keep your eyes focused unto the Lord. Hallelujah. At ang sabi nga niya dito, ibig sabihin nito, from all that will distract you. What distracts you? Sometimes people in the Philippines distract you. Yes. Tama ba? Yes. Yung pinabalitaan ka ng mga kwento nila, naku, maghapon wala na. O nga, Lord, ang gagawin namin, mga ganon. Kaya nga sinabi ni Jesus, keep your eyes on the Lord. Hallelujah. Manatiling nakatingin ka sa ating Panginoon para kahit anong distraction na dumating sa'yo, ano ibig sabihin niya dito? From all that will distract you. Distraction na kumusta naman ang mga pangarap ko, Lord? Napag-iwanan na yata ako, Panginoon. 1 hour ka na nag-emote. Ganon. Pag-pray ka na lang. Amen. Lord, you are in full control of everything. Amen. Do you love the word today? Yeah. Hallelujah. Basta ako love ko ang word. I don't know kung ayaw niyo. Bahala kayo. Amen.
Baka sabihin mong kanya-kanya na lang tayo. The word is for every one of us. Yes. The way we honor and we treat the word of God is what we will receive. Yes. Amen. Siguro mas magaling ka na preacher sa akin. I don't have issue with that. It's okay for me. Mas marami kang alam sa akin. It's okay for me. As long as you practice what you know. Amen? Amen. Yun ang issue. Kahit marami kang alam, nabasa mo lahat ang Bible, kung hindi mo naman ginagawa, hallelujah, then the other will have an advantage. So sabi niya dito, hallelujah, ang ating Panginoong Jesus ang ating leader and the source of our faith. Kaya kami pananampalataya. Hallelujah. He is giving you faith. And every time na nababasa mo ang salita ng Panginoon, naririnig mo ang salita ng Panginoon, Romans 10:17, anong sabi niya doon? Hallelujah. Para magising din tayo, kailangan yung bibig natin ay nagbabasa. Romans 10:17. Hallelujah. Anong sabi niya doon? Hallelujah. Amen. So then, faith comes by hearing and hearing the Word of God. As you hear the Word of God, lalong tumatatag ang pananampalataya mo. Pag na-shake ka last week, you need another strength to come right now. Hallelujah. To go through again the next week. Kasi talagang palaki ng palaki ang challenges natin. Yung mga sahod natin, paliit ng paliit ang value because of inflation. Dati, ang daming nabibili ng 1,000. Ngayon, pag tignan mo yung card, 3 piraso na lang. Oo. Tapos, kumusta naman ang aking sahod? But if you keep looking unto the Lord, hallelujah, you will not be worried. Whatever the famine that is around you, ano man ang mga sitwasyon na nandyan sa paligid mo, hallelujah, it will not affect you. Kagabi, I asked forgiveness from God. Kasi, meron pa tayong minsan mga rightful attitude na, yung right na parang, this is my right, tingnan natin. Hindi yung right na tama, kundi yung parang karapatan ko to. Nakakahiya, no? Parang ayoko nang ikwento. Lord, humingi naman ako ng patawad sa Panginoon, kaya, at nakatulog ako ng maayos. Amen. Okay, sige. Kasi baka maging example ito sa inyo. Amen. So, dahil wala yung aking boss, 2 dalaga yung naiwan. And sometimes they forget to tell me if they're coming home for dinner and all that. Ako naman nag-prepare ako, talagang nag-stretch ako ng budget and all that. At nung naluto ko na, umakyat na silang dalawa at walang sinabi sa akin kung kakain sila o hindi. Sabi ko, ang sakit naman yun, Lord. Pinagplanuhan ko ng matagal kasi ayaw ko silang gumasto ng mahal. Ito na nilagay ko doon. The next day, nandun pa rin yung niluto ko ng dinner. It's shepherd's pie. Wow. Sabi ko, okay lang. Sabi ko. So kahapon, nagluto ako ng napakasarap. Yung pork, anong tawag doon? Yung pork na curry. Na talagang gustong-gusto nilang lahat. Kaya lang, sabi ng boss ko, can you cook for me? Umaga pa lang, would you mind Zoe? Sabi niya to cook for me because I will bring it and I will have dinner in Lohas Park. Sabi niya, okay. Sabi ko, what do you want? Ikaw na ang bahala. Di ako nang nag-decide. Ito na, nagluto na ako ng isang kawali. Pabalik-balik sa kusina yung, wow, it looks so good. Yes, isip-isip ko. Tapos na akong magluto at papalis na yung aking boss. Lord. Pero nakakayang ikwento. Sabi ko, para maturuan kayo ng leksyon, sabi ko, tuturuan ko kayo ng leksyon ngayong araw na to. Tingnan natin kung sinong hindi matuturuan ng leksyon. So, inimpake ko lahat ng niluto ko, walang naiwan, malinis ang kawali, malinis lahat-lahat. So, ayun na, umalis na yung boss ko. Oh, it looks so good. Thank you so much for preparing all this. Nung nakaayos na ako sa kusina, umakyat na ako. Doon na ako sa taas. Naiwan yung dalawa. Maya-maya narinig ko sila, nagkagulatan lahat. Kasi wala na silang makain doon sa kusina. As in, wala talaga. No. Nothing. Sabi ko, ano kayang reaction nila, Lord? Sabi ko, wala talaga. Sabi ko, hindi ako bababa. Bukas na ako bababa ng madaling araw. So that you will learn your lesson not to treat somebody just like that. Amen? Hindi mo bumaba. Naririnig ko sila, what happened to the food? Gano'n. Yung pagkain. Kasi alam kong gustong-gusto nila yon.
sa isip-isip ko, meron pa yung naluto nung nakaraan, eat that. Because that is planned for your food, not that. So alam ko, bukas mag-uusap-usap na naman kami. I will remind them again. Kasi sabi ko kahapon, nakita ko yung employer ko na nagbubuhat ng mga pinagkainan nila. Sabi ko, parang hindi na naman tama to. They're already adults. Maya-maya dumating sila. That looks so good. Wow, what's that? Alam ko, inaabangan talaga nila. Sabi ko, you will learn. Sa isip-isip ko, alam yung gano'n. Sabi ko, next time, sabi ko, don't leave yung mga ano doon, yung mga plato doon. Take it, put it here. Sabi ko, kasi ang dami ng mga ipis na namamatay and all this and all that. Para kang nagpapafeast sa mga ipis. Sabi ko, oh, I'm sorry. Sabi niya, kasi hindi ba ako tapuas, ganito, ganyan. Kasi dahil sa pagkabisi nila sa social media, nakakalimutan na nila na lahat ay nandun. Nung gabi na, sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Nakakahiya, sabi ko, parang hindi yata tama yung aking ginawa. Hindi ako mapakali. Kaya lang tulog na lahat. Oo, hindi ko alam kung anong nangyari kung kumain o mga. Basta sabi ko, disidiga ako na gano'n ang gagawin ko, Panginoon. But in my heart, sabi ko parang hindi tama, Panginoon, patawarin mo ako. There's a good lesson, but there's a bad lesson, Lord. Kaya Panginoon, patawarin mo ako, God. Nang makahingi na ako ng patawad sa Panginoon, na-release na yung aking puso. Amen? Minsan dumadaan tayo sa ganun, minsan mabigat, hindi mo ma-recognize, minsan sinagot-sagot mo yung pinaglingkuran mo kasi tingin mo, okay lang. Pero nandun yung conviction ng banal na espiritu ng honor should always be there. Because sabi niya sa kanyang salita, servants, honor your master. Kung hindi lang yung mga good heart, sabi ng Panginoon, hindi lang yung mga good, but also to the hearts. Because it is not them that you are working with, kundi ang pinaglilingkuran mo ay ang Panginoon. Amen? Hallelujah. So, na yung gagayahin nyo. Isang malaking kawali. Sabi ko, magdi-disappear talaga to. Noong una, iniisip ko pa, iiwan ko kayo yung iba. Hindi talaga. Sabi ko, ilalagay ko lahat. Dalawa lang naman ang kakain doon. Pero pagkarami na talaga isang kawaling malaki, pabalik-balik talaga. So na ini-imagine siguro nila yung lasa, mga ganun. Sabi ko, ngayong araw na to, sabi ko, you will learn. I'm your ate. Alam ko yung ating nagdisiplina. Walang makapagdisiplina sa inyo. Ako magdidisiplina sa inyo. Wala kayong kakainin ngayong gabi. Pero yung gagawin sa mga employer. Hindi tayo pare-pareho. Okay? Now, baka mamaya, get your stripe back. Ang ganda-ganda mo, tapos lahat ng bit-bit mo, nakaalis ka. I'm there for so long. I'm with them for almost 23 years. 24 next year. So, they know me, I know them. Hallelujah. But they are also good to me. May mga bagay lang na nakakalimutan sila na kailangan kong itama para hindi na pumunta sa mali. Yes. Alam mo, pag kinokorek ka, you are in the right place. Yes. Amen. In the church, if you are corrected, you are in the right place. In the family, when you correct your children, they are in the right place. If they are not corrected, what will they be? Yes. Amen? Kaya sa church where you are, there will be disciplines. Hallelujah, kasi binigyan ka ng Panginoon ng mga tao na magtutuwid sa'yo. Magpasalamat ka kapag kinokorek ka sa church. Ibig sabihin, you are in the right place. Kapag hindi ka na naitatama, yung mga mali mo na patuloy mo pa rin ginagawa at hindi ka naitatama, wala ka sa tamang church. Pero pag tinatama yung mga mali mong mga gawain at sinasabi, kailangan mong gawin to kasi hindi ito dapat para sa'yo according to the Word of God. Di ba tinatama ka according to the Word of God? Pag inaayos ka, dinidisiplina ka according to the Word of God, then you are in the right church. You are in the right flock. Amen. Because corrections, hindi mo yan maiiwasan sa loob ng tahanan ng Panginoon. Sa tahanan ninyo, di ba kinokorek nyo ang mga anak nyo para hindi sila mapunta sa mali? Sino dito ang hindi kinorek ng kanilang magulang? Wala. Wala talagang nagtaas. Kasi walang hindi kinorek. Habang lumalaki ka, kasi napagdaanan na ng mga magulang mo. Di ba? Sasabihin nila, papunta ka pa lang, pabalik na ako, sabi ng mga magulang. Kasi alam nila kung ano ang dapat na i-correct. Nakikita nila pag napapataliwas ka na, nararamdaman nila. Same as true in the church. Your leader, your pastor, that's why you are being reprimanded, you are being reminded.
You are being corrected. At kapag ka hindi ka na pinapansin, ibig sabihin, kailangan mo na talagang magbago ka na. Kasi may mga point na gano'n, di ba yung mga anak, hindi ka makuha sa usapan, kuha kita sa katahimikan para mapaisip ka, bakit kaya? Bakit kaya? Tama ba? Amen. If you are being corrected, thank God for it. Because tayo, tinatransform ng Panginoon daily. Amen. Nais ng Panginoon na maayos ang buhay natin para maging kalugod-lugod tayo sa harapan ng Panginoon. Gusto mo bang mapag-iwanan sa rapture dahil hindi ka kinorek? Tama ba? Yes. Ay, hindi ko kaya ayaw kong makorek ngayong araw na to. Tama itong ginagawa ko. Tapos nung dumating ang Panginoon na pag-iwanan ka, kasi hindi ka kinorek at ayaw mong nagpakorek. Sabihin mo, ayaw kong mapag-iwanan. Ayaw kong mapag-iwanan. Hallelujah. Kapag kami yung pinopost si Bishop na yung mga corrections and all that, natutuwa ako. Sabi ko, buti na lang may mga pastors, buti na lang meron kaming bishop. Hallelujah. Who reminds us, and even us. Amen. Hallelujah. God has given us pastors and leaders to remind us, to correct us. Dahil tayo yung flock ng ating Panginoon. Kinukutuhan yung mga yung mga sheep na maraming kuto para maging matataba sila. Pero pag hinahayaan na, gusto yung mga buhok, mga gano'n. Di ba yung tupa? Kinakat yung buhok ng tupa. Kasi pag mabigat na yung buhok ng tupa, hindi na siya makakalakad ng maayos at mawawala na siya sa kanyang daanan kasi nakatakip na ang kanyang mga mata. Saan na kaya ako pupunta? Kayang tupa, inugupitan. Tayo rin gano'n. Pero hindi literal nagugupitan yung buhok mo. Okay? Inaayos tayo para maging maayos ang ating paglalakbay sa ating Panginoon. Hallelujah, so that we can experience more of Him. Palakpakan mo nga ang Panginoon. At sabihin mo, buti na lang, Lord. May nagko-correct sa atin. Hallelujah. At minsan, pag hindi ka pa madaan, ganito, hindi ka pa madaan sa correction, the Lord will allow painful situations in our life so that He can prune us. Alam mo yun, di ba yung isang puno na mabunga? Para lalo siyang maging mas mabunga. O kaya kung hindi nagbubunga, pero putol na ng vine dresser. Pero kung ang isang puno ay parang, hindi yata masyadong mabunga itong branch na ito. Mas pinuputol pa, pinuprune pa, para lalo siyang maging mabunga. Amen? Ang ating Panginoon, ganun siya. Minsan pinadadaan niya tayo to wake us up. Ginising ka ba ng Panginoon? Amen. May mga pagkakataon ka ba sa buhay mo na dahil pasaway ka, ay ginising ka ng Panginoon at sabi niya, tingnan natin kung hindi ko makukuha ang atensyon mo ngayon. Amen. Amen. Tama ba? Kasi dati pasaway tayo, ayaw ng Diyos ng pasaway na anak. Amen? Ayaw ng Diyos ng pasaway. Ayaw niya ng matigas ang ulo. Pag matigas ang ulo mo at hindi ka sumusunod, hayaan ka ng Panginoon. You remember the prodigal son? Yes. Dahil kinuha na niya lahat ng kanyang mana, the parable of the prodigal son. Umalis na siya, nagpakasaya siya doon. Nilusta niya lahat ng pera niya nung wala na. Sabi niya, kinain na niya yung kinakain ng even, yung kinakain ng mga hindi dapat kainin. Naalala niya, doon sa tahanan ng aking tatay, even the servants doesn't eat this time. So bumalik siya. Amen? Kaya nga, minsan hinahayaan ng Panginoon ang mga sitwasyon sa buhay natin para totoong bumalik ka sa Kanya. You may be physically present, but spiritually away from God. Spiritual backslider. Alam mo yon? Yes, Lord! Ang lalakas ng kanta mo, pero behind the scene, you are a backslider. Wala yung puso mo sa Panginoon. Kaya anong gagawin ng Panginoon? How can I catch the attention of my daughter? Alam ni Lord kung paano. Hindi niya, pero kahit ipapadaan ka niya sa painful na sitwasyon, hindi ka niya hahayaang masira. Ganyan kabuti ang Diyos. Amen. Hindi ka niya hahayaang masira. Tuturuan ka lang niya. At doon mo malalaman na mahal ka talaga ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sabihin mo mga sa katabi mo, di ba? Hallelujah. Amen. Kaya kung dumadaan ka sa painful na sitwasyon ngayon, remember you are a child of God. Amen. Anak ka ng Panginoon. Wala pong lingid sa Kanya.
sabi nga niya, gusto kanyang tulungan. Hallelujah, nais kang tulungan ng ating Panginoon. So if you're going through painful situation in your life, ask the Lord, Lord, what are you teaching me? Why did you allow this to happen in my life? I ask the Lord, Lord, why it takes so long? Amen. Sometimes your journey in the painful place takes so long. Amen. Sabi ko sa Panginoon, Lord, it takes so long, Lord. Kasi minsan tayo gusto natin instant. Sinagot ng Panginoon yung kasagutan. Kahit yung sitwasyon natin, we want immediately. Kasi sanay tayo sa fast food. Sanay tayo sa mabilis, sa agad-agad. Minsan, nandun ka, Lord, nag-pray naman ako ng healing. Bakit, Panginoon? Ano ko talaga ang nangyayari? Who went through this? Amen. Lord, may ganito yung expectation ko. I even declare and all that. But why, Lord? Amen. Ibig sabihin, merong i-reveal na mas malaki ang Panginoon sa buhay mo. So that He can reveal more of Himself to you, greater miracles. At doon mo na lang masasabi, yun pala. Amen. Dito ko nakikita yung mga sitwasyon na hindi ko nakita doon dati. Kanina madaling araw may nag-message sa akin. Totoo yun. That's what God wants. He wants us to get higher in the higher place. He will give you strength to go higher into the place where He is. Ayaw niya na nandun ka lang. Gusto niya umakyat ka pa sa Kanyang presensya at maranasan po pa more of Him. At sasabihin ko, Panginoon, what shall I do in this situation? Remember, sabi ko kanina, ang nais ng Panginoon para makagalaw siya sa buhay mo is you totally surrender to Him. Sabi ko, hindi ko na alam ang gagawin ko, Panginoon. Ikaw na. So, Lord, anong gagawin ko dito sa situation na to? So, ipapakita ng Panginoon sa akin, step by step by step. Kaya nga, sabi ko, Lord, instead na magpapakalungkot ka doon sa sitwasyon na even if it's painful, you thank God kasi ang dami niyang pinapakita na maganda para sa'yo because you are His child. At the end of the journey, even if you are still there in the middle, magpapasalamat ka sa Panginoon na kaya mo pala ako pinadaan, Panginoon, sa sitwasyon na ito. You know, we are going through many challenges but intact ang aming relationship na magkakapatid. Nag-uusap-usap kami doon. Maya-maya, dahil yung dalawa namin nasa gitna is very emotional. Kaming nasa panganay at saka bunso, we're very straightforward. Sasabihin namin kung anong dapat namin sabihin. Siya medically, ako the Word of God. Yung dalawa is compassion and mercy. Sila pa, yung isa pa naman ang naatasan doon, naiyak ng iyang ate, hindi ko na alam ang gagawin ko. Bakit ako pa? Sasabihin niya, bakit ako lahat? Sabi niya, may mga anak pa ako, hindi ko na alam ang gagawin ko. So maya-maya, tatawagan ko na naman. Alam mo kapatid, kaya nga, eto rin yung way that you can deliver the word to your family and also to them, let them know who God is, na kung sino ang Diyos na sinasamba mo, ikaw mismo na anak ng Panginoon na nakakakilala sa Kanya ang magpapakilala sa Diyos. Amen? Amen. Kaya nga, do not be remorseful. Huwag kang yung parang galit doon sa sitwasyon na meron ka. Be the light. Be the shining star. Kahit minsan, Lord, kulang na ako ng oil. Ganun. You go to God, go to His Word, and He will reveal more and more and more to you. At masasabi mo na lang, thank you, Jesus. And you will rejoice all the time. No matter what the situation is. Kaya, sinabi ni Paul, rejoice always, sabi ni Paul. Magalak ka lagi. Hindi niya sinabi, magalak ka kung may problema lang. Pero pag malungkot, huwag ka nang magalak. Sabi niya always. Sabihin mo nga always. Always. Merong dito yung meme na sabi niya, I don't want peace. I want problem always. Kapag ba ninyo, ayun ako, nakakapagod yung nasa problem always. Pero ang Panginoon, even though you're going through in the problem, God is your rest. Keep looking to Jesus. Amen. Bibigyan ka niya ng peace, ng kapahingahan. I remember when my father went through sickness, yung kanyang diabetes. Nagkakabutas yung kanyang pa. I'm sorry kung mahina ka sa ganito. Sometimes, nung umuwi ako, bigla na lang ako ni-remind ng Panginoon bago ako umuwi. Tanungin mo kung anong nangyari sa paa ng papa mo. Pero 1 year later, mga July, sabi ko sa kapatid ko, check mo nga yung paa ni papa kasi I don't know why. The Lord reminded me. Totoo nga. Nagkaroon ulit siya ng, alam mo yung dapat maging aware ka.
So pag hindi mo na, kasi hindi na nila, mga ganyan, hindi nila alam kung merong sugat o nabutas. So hindi namin alam na ang laki na naman ng kanyang sugat. Bigla siyang nagkaroon ng malaki na hindi niya alam. Hindi rin alam ng kapatid ko. So it's time for me to pray again because the Lord reminded me. Sabi ko, in Jesus' name, that wound will dry up. Nag-dry up siya. Amen. Nung umuwi ako, nitong August, bigla na naman namin nakita na ganon. But you know what? Hallelujah. There is power in prayer, in your declaration. Declare mo ang Word of God because Word of God says, by His stripes you are healed. Ikaw ang tinawag ng Panginoon. When you pray for the sick, they will recover. Amen. So when we go to the doctor again for his checkup, you know what the doctor said? Because he was in insulin for a year. Once every day, nagtuturok siya ng insulin for his sugar. At kailangan na i-regulate yung kanyang sugar, hindi pwedeng napakataas, hindi pwedeng napakababa. So imagine a 70-year-old man na maging watchful sa kanyang hindi nila talaga napapansin yun. Kain sila ng kain, yun maya-maya, makikita nila na bakit kaya ako nahihilo. Buti pag bata ka, you can regulate. Maaalala mo, but at that age is very different. But do you know, the doctor said, last time we went there, when I was there, I said, Lord, hindi na dapat, Panginoon, na laging nagtuturo. Kasi, alam mo yung maano na yung tiyan mo sa kakaturog everyday, parang wala nang pakiramdam. Alam mo yung lagi mong tinuturukan ng insulin. And then the doctor said, I was there. I heard it. The doctor said, malapit nang matigil ito. Iubos mo na lang ito, tatay, sabi ng doktor, and you will be out of insulin. Okay? At nung narinig ko, sabi ko, Lord, hallelujah, you will go through many trials. Minsan hindi agad-agad na nakita mo yung kasagutan, but it doesn't mean that the Lord never heard you. God is teaching you something. Sino dito yung may mga nararamdaman na sakit at mga karamdaman na you know you're already healed. Amen. Minsan nasa emotion lang naman. Nasa pananampalataya natin, nasa isip natin, you are already healed. The Lord said in His Word, by His stripes, you are healed. Ibig sabihin, past tense. Hindi siya future. You are already healed. Pinagaling ka na ng Panginoon. Kaya nga kung sino man ang may sakit at karamdaman sa iyong pamilya, declare the Word of God that they are already healed. So I was asking God again for my mother. Lord, bakit? Mga ganun ako. Nire-reveal ng Panginoon ang kanyang puso. Amen. Nire-reveal ng Panginoon ang kanyang isip. Kaya minsan wala sa Panginoon yung issue. All the time wala naman sa Panginoon. Binigyan ka na niya ng kagalingan. Minsan yung puso mo hindi pa niya tinanggap. Minsan yung isip mo hindi pa niya tinanggap kasi punong-puro ka ng fear. Sometimes you have unforgiveness. Sometimes you don't believe it. That's why you don't have healing. And the Lord is saying today, believe that you are already healed. Amen. Amen. Hallelujah, you are healed. Itaas mo ang kamay mo, sabi, I am healed. Yan ang blessing na binigay ng Panginoon sa iyo. Nung tinanggap mo siya, you are blessed with all spiritual blessing. Kaakibat niyan ang healing. Kaakibat niyan, ikaw ay pinagpala. Amen? So the Lord is able, ready to help you. Oh, sorry, nasa number 1 pa lang tayo. He is able, number 2. He is able to complete what He has started in you. Nag-umpisa ba ang Diyos sa buhay mo? Yes. Philippians chapter 1 verse 6. Hallelujah. Philippians chapter 1 verse 6 to 11. Sabi niya, hallelujah, He who began, I am certain, sabi ni Paul, sigurado ako. Sabihin mo sa katabi mo, sigurado tayo. And I am certain, sabi niya dito, Philippians 1, tama. Being confident, sabihin mo confident. Confident. Sabihin ng confident, I am certain, sigurado ako, sabi ni Paul, that this very thing, He who has began a good work in you will complete it until the day of the Lord Jesus Christ. Gagawin ng Panginoon lahat ng inumpisa niya sa buhay mo. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo. Isn't that good news? That God is not yet done, God is not yet finished sa paggawa ng mabuti sa buhay mo. Hallelujah! Ibig sabihin, ngayong araw na ito, may gagawin siyang maganda sa iyo. Bukas may gagawin ulit siyang maganda para sa iyo until the time of the Lord Jesus Christ. Hallelujah! Araw-araw
araw may panibagong gagawin ang Panginoon sa'yo. Buksan mo lang ang spiritual eyes mo, kapatid. Pray, Lord, what are you teaching me in this situation, God? Why am I still here? Hallelujah. Baka kasi inaayos pa ng Panginoon yung puso. Marami pa siyang tinuturo. Kasi greater yung nakaharap na pagpapala. Kung hindi ka handa at wala ka sa Diyos, masasayang ang pagpapala na nakaalaan para sa'yo. Ahead. Amen? Mayroong nakahandang pagpapala sa'yo na hinahanda ka ng Panginoon now para hindi masayang. Amen? Inulit ko siya. Hallelujah. Kasi nais kang pagpalain ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, may nakahandang pagpapala. So God is able to complete it. How is God able to complete it? He give you His Spirit. He give you His gifts para makumpleto ka. Hallelujah. He give you His Word. Every day, binibigyan ka ng salita ng Panginoon. Kaya kailangan yung Bible mo, wag yung, parang bago pa ang Bible mo, thank you. Kasi hindi na bubuklat. Amen. Ang isang Biblia na parang nagkapira-piraso na, ibig sabihin, matagumpay ang buhay ng buwang may-ari mo. Pero pag ang ganda-ganda ng Bible mo, parang hindi mo siya nabuklat in 10 years. Naalagaan talaga ng todo. Nilagyan mo pa ng kubot. Pinanasa mo yung ibabaw. Pero hindi mo nabasa. Maraming Kristiyanong ganon. But let your Bible be your best friend. Kapag may pinagdadaanan kang sitwasyon, hallelujah, ask the Lord, Lord, what are you telling me? And then you open your Bible. As you are reading, God is teaching you something. Ganyan katakila ang ating Panginoon. So He is able to complete what He has started in you. Kaya ngayong dapat yung tingin mo, keep your eyes looking unto the Lord Jesus. Amen? Hallelujah. He is able to deliver you out of trouble. Kapag meron kang problema, tutulungan ka ng Diyos. Sabi sa Psalm 122, I believe, nakatingin ako sa bundok, sabi niya, where does my help comes from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Sabi niya, saan manggagaling ang aking tulong? Sabihin mo nga sa katabi mo, saan kayo manggagaling ang aking tulong? Baka sa'yo, kapatid. Sa'yo siguro. Kasi maraming ginagamit ang Panginoon para tulungan ka. Hallelujah, ganyan kabuti. Psalm 121 verse 1, I will lift up my eyes to the hills. Where does my help comes from? Kaya dapat nakatingin, saan ka manggagaling ang aking tulong? Sino dito ang kailangan ng tulong ng Diyos? Ako kailangan ko ng tulong ng Diyos. Sa aking trabaho, araw-araw, amen, pagdidesisyon, kahit saan ako magpunta, yung pagpipili, hallelujah, I need the help of God. Ewan ko sa inyo kung gusto ninyo ang tulong ng Diyos. Amen. Sabihin mo nga sa Panginoon, kailangan ko ang tulong ng Diyos. Sabi niya dito, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Verse 3, He will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber or sleep. Behold, He who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. Hallelujah. In verse, tignan natin dito in 7, the Lord shall preserve you from all evil. Iingatan ka ng Panginoon sa gawain ng kaaway. He shall preserve your soul. What is your soul? Your mind, your will, and your spirit. Hallelujah, your mind, your will, your emotion. Iingatan ka ng ating Panginoon. Sabi niya dito, and your soul, ang kaluluwa mo. And sabi niya dito, the Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth and forevermore. Isn't God good? Na lahat na lang ng oras iniingatan ka ng Panginoon. Minsan kahit hindi mo siya pinapansin at nagtatampo ka sa Kanya, iniingatan ka pa rin niya. Hindi siya katulad ng ibang tao na pag nagaling na sila sa'yo, wala na. But you know in the Bible, masakit to. Hallelujah. Because in the church, that's called disciplines of God. Kapag there's an immoral or immorality that's going into the church at hindi siya naayos, amen? That's in the book of 1 Corinthians. Pag hindi siya naayos, amen, the leadership has the authority to allow that person to go out. At anong sabi niya doon? To hand him over to Satan. So that yung, hallelujah, so that will be consumed para pag na-realize niya na hindi tama lahat, babalik siya sa Panginoon.
Hihintayin pa ba natin na mapasakamay tayo ng kaaway bago tayo magbago? Mahirap po yun, kapatid. Ngayon pa lang decide to change. Hallelujah, na sundin ang ating Panginoon. Because if, hallelujah, kapag ka ikaw ay hinend na, hindi ko to sinasabi na wala sa salita ng Panginoon. It is in the discipline of God. Yung mga nag-aaral ng salita ng Panginoon, it's about the authority of the body of Christ. May authority ang leadership na binigay ng Panginoon to let that person who doesn't change, who keep practicing sexual immorality, na ipaksakamay na lang sa kaaway. Amen? That's in the Bible. If you want to find out where it is, research for it. Open your Bible. Sabi ko, ayokong mapunta sa ganun, Panginoon, na paglalaruan ako ng kaaway. Nasa Panginoon ka na nga, tapos nakakaranas ka ng problema. Ang hirap, diba? Pero nandiyan ang tulong ng Panginoon. How much more if you are in the hand of the enemy? Di ba lang? Amen? Hallelujah. While it is called today, do not harden your hearts. As it is in rebellion. Kung may pagkakataon na magbago ka at sundin kung ano ang kalooban ng Panginoon, do it. Huwag mo nang hayaan na sabihan pa ng Panginoon ang mga naglilingkod sa'yo na give Him to the enemy. Lord, we do not allow that to the church in Jesus' name. But if it is God, kasi naranasan na po namin yun. We are persecuted when we did it. But they told us to do it. Amen. The leadership told us to do it. We are new leaders. Yun pa ang bago naming assignment nun. Tell her na pag hindi nang bago, kayo na ang gumawa ng ganito ang gawin nyo. Ang hirap lalo pag kaibigan mo lagi mong kasama. Amen? We did it because akala ng mga tao nun kami-kami lang. Akala na nila, dahil hindi nyo siya gusto, hindi nyo siya kaibigan. No. It was told to us, do it now because it will be just like a gang ring that will influence the church. We are persecuted for it. Amen? Marami kaming mga narinig na negative things about it. But it is a directive. Amen? We just follow it. Hallelujah. And from that we grow. Hallelujah. So when there's time, hallelujah, at pag gusto mong pagbago, na hindi mo alam ang gagawin mo, tutulungan ka ng Diyos pag nandun yung decision mo. Yes. Amen? Tutulungan ka ng Panginoon, siya mismo ang gagawa. Meron kaming taga sa amin. Na nag-aalaga sa nanay ko. Okay? So, hallelujah, she was separated from her husband. And nakikita ko na napakabuti ng kanyang puso. Ang Panginoon na mismo ang gumawa ng way. Alam niyo ba, it even lead to death para magkaroon siya ng panibagong buhay. Pero huwag na natin hayaan na gano'n ang mangyari. Amen. Na siya ay binubugbog at kung ano-ano pa. So, nakita ko talaga na napakabuti ng kanyang puso. Even nung namatay yung kanyang asawa, siya pa yung unang pumunta kahit malayo siya. God can make a way when there seems to be no way. Pero huwag na natin hahayaan mapunta sa kamatayan. Hallelujah. In-example ko lang yun kasi may mga kaparaanan ng Panginoon para tulungan ang kanyang anak. Hallelujah. Pag gusto mo talagang magbago, na nag-surrender ka na sa Panginoon at hindi mo alam ang gagawin mo, just surrender to God. Sabihin mo, Panginoon, gusto ko na pong magbago. Pero hindi ko po alam kung anong gagawin ko because it's very dangerous, it's very risky. Bibigyan ka ng tulong ng Panginoon. Amen. Bibigyan ka ng tulong ng Panginoon. He who began a good work in you will continue and will help you in times of trouble. He is your defender. He is your peace. Jesus is your healer. He is your provider. He is your wisdom. When you do not know what to do, bibigyan ka ng wisdom ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. And do you call Jesus your Lord? Amen. Lord ba ang tawag mo sa Kanya? Pag tinawag mo siyang Diyos, ibig sabihin ng Lord, He is your Master, He is your boss, He is your Savior, siya ang may control ng buhay mo. Lahat ba ng aspect ng buhay mo, ibinigay mo na sa Panginoon? Ibig sabihin, pag tinawag mong Lord, you are my Lord. Jesus, you are my Lord. Ibig sabihin, inaayaan mo na siya na maging Diyos ng buhay mo. Diyos ng iyong pagpipili, Diyos ng pera mo, hallelujah, Diyos ng pamilya mo, Diyos ng kinabukasan mo. He is your Lord. Amen? At
Kapag sinabi mong siya ang iyong Lord, hallelujah, katulad ng sinabi ni David in Psalm chapter 27, bago tayo pumunta sa Luke, Psalm chapter 27, I believe this is last. Kunti na lang mga kapatid. Sabi ko kanina, madali lang akong, hindi naman pala. Ayan. Sabi niya dito, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Sabi niya, siya ang aking Diyos. Amen, siya ang tutulong sa akin. Siya ang magdidepend sa akin, sabi ni David. Kung siya ang yung Diyos, di ba ganito din ang gagawin ni Lord sa atin? Amen, na siya ang magiging defender natin, siya ang tutulong sa atin. Hallelujah. Kaya lang, meron tayong kailangan gawin. You must totally surrender everything unto the Lord, and that signifies obedience. Amen. Amen? Is the Lord over your life, then there should be obedience that comes into your life. Kasi sinabi ng Panginoon sa kanyang salita in Luke chapter 6 verse 46. Ayan, sama-sama nating basahin ang Luke chapter 6 verse 46. Hihintayin ko kayo mga kapatid at titignan natin lahat. Anong sabi niya doon? Nandito na po ba? Luke 6:46. Amen. Anong nakalagay doon? Hallelujah. Thank you, Jesus. But why do you call me Lord? Amen. And not do the things that I say. Amen. Minsan sasabihin natin, ikaw ang aking Diyos, you are my Lord. Pero sabi ni Lord, but why do you call me Lord when you do not do the things that I say? Tama ba? Yes. Hallelujah. Reality check talagang salita ng Panginoon mo. Amen. Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang lahat sa buhay ko, Panginoon. Pero sabi ni Jesus, why do you call me Lord and not do the things that I say? Tinatawag mo akong Lord, nanangako ka na ako ang iyong Panginoon. Pero bakit hindi mo ginagawa ang sinasabi ko sa iyo? Amen. Ano ba? Amen. 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 It's time to open up our hearts. Amen. Ang Panginoong Jesus ay nagsasalita. Lord, minsan ang lakas ng boses natin, yes, Father. Pero sabi ni Jesus, you call me Lord and not do the things that I say. Verse 47, whoever comes to me and hears my saying and does them, I will show you whom he is like. He is like a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently against that house and could not shake it, for it was founded on the rock. Ipapakita ko sa iyo, sabi ng Panginoong Jesus, ang isang lalaki o ang isang tao, sabi niya dito, amen, is just like building his house. Sabi niya, ipapakita ko sa iyo kung sino talaga ang sumusunod na nakatanim, founded on the rock. Ganito siya, sabi ni Lord. Kahit dumaan siya in a flood, dinaanan yung kanyang bahay na kanyang binild, hindi yun masisira. It doesn't even get shaken. Minsan, chine-check tayo ng ating Panginoon. Alam niya. Pero pinapakita niya minsan ang ating relationship sa Kanya na, bakit ako nag-give up? Ibig sabihin, hindi pa talaga ako nakatanim sa aking Panginoon. Hindi ko ba talaga sinusunod ang Kanyang salita? Tama ba? Yes. Amen. Kasi sabi niya dito, ipapakita talaga ng Panginoon sa'yo kung totoo na ikaw ay totoong isang Kristiyano kapag dumaan ka na sa unos ng buhay. Amen? Amen. Hallelujah. Ipapakita niya, ito ka. Walang ibang magpo-point out sa'yo. Makikita mo yung sarili mo. At whatever situation that will come to your life will reveal your heart. Do you love the Lord? Amen. Amen. At ang sabi niya dito, hallelujah, but he who heard and did nothing, yung isang tao na nakarinig ng salita ng Panginoon na hindi naman niya ginagawa. It's like a man who built a house on the earth without a foundation. Ang hirap no pag ang isang bahay ay walang pundasyon. Pag dumating yung bagyo, nako, talian mo na lahat. Kasi talagang madadala talaga yung ng bagyo pag walang matatag na pundasyon. Di ba ang pinakamahal at pinakamatagal yung foundation? Kaya dito sa church, tinuturuan tayo ng foundation.
ng relationship kay Lord. Amen. Para alam kasi ng Panginoon na pag dumaan talaga tayo sa mga pagsubok, kapag nakatanim tayo sa kung sino ang ating Panginoon, hindi po tayo madadala ng unos. Amen? Pero pag wala kang foundation, sino-sino mag-invite sa'yo kung saan-saan, hallelujah, you just go. Because you are not founded in the rock. Hallelujah. At ang sabi niya dito, walang pundasyon, against which the stream beat vehemently. Ibig sabihin, pag dumating yung napakalakas na agos ng tubig, and immediately, sabihin mo immediately. Bakit minsan immediately ka na nag-fell? Foundation. Foundation is relationship with God. Amen. Amen. God's word is true. Bakit minsan sinasabi mo, mag-give up na lang ako? Sumalikod na lang ako, Panginoon. Ayoko na, magpahinga muna ako, lumayo muna ako, Panginoon, sa'yo. Do you think you do the word of God? You follow the word of God? No. Amen. Kaya pala, na nung dumaan ka sa pagsubok, ang dali mong nawala. Hallelujah. Amen. Alam, sabi po niya dito, and immediately it fell, and it ruined the whole house, and it was great ruin. Napakalaki ng sira. Talagang nasira siya. Sirang-sira to the point na walang-wala na. Why? The foundation is not laid down. Hallelujah? Amen. Kailangan, kapatid, alamin mo kung ano ang pundasyon mo, kung sino ang pundasyon mo. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. And you will have a strong foundation if you obey the word of the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Amen. Kasi ang daming Kristiyano ngayon ang nag-give up. They went back to the world. Kasi akala nila, yan ang kasagutan. But no. Amen. The issue is, it's not the church. It's not the pastor. Although sometimes ang issue ay ang pastor. Aminin natin ang hindi. Minsan ang issue ang pastor, ang issue ay leaders. But mostly, ang issue ang puso natin. Kasi walang foundation. That's why in the church, kailangan mag-aral ka ng salita ng Panginoon. Personally, pag-aralan mo ang salita ng Panginoon. At kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita, sundin mo. Para pagtawagin mo ang Panginoon, Lord, Lord, hindi niya sasabihin, totoo bang ako ang Diyos ng buhay mo? Amen? Anong attitude mo nung pumunta ka sa church kanina? Amen? Nung gumising ka, mamaya na Lord. Mamaya na Lord, nandun naman sila. Kung pwede ko lang gawin yun, no? Mamaya na Lord, nandun naman sila. Pwede naman silang mag-praise. I can live my ministry. Foundation. Amen. Hindi tayo pwedeng magkunwari at sabihin natin, okay ako, kung ang nakikita naman sa buhay mo ay kabaligtaran ng salita ng Panginoon. Amen. Kahit anong pangako mo at kagaling mong magsalita, hallelujah, if you hear and not be a doer, it will be evident by what you do. Amen? Ang sakit pag sabihan ka ng Panginoon, tinatawag mo akong Lord, pero hindi mo naman ginagawa ang aking sinasabi. It's time to repent because this is the time of repentance. Habang may time pa na magsisi tayo. Huwag tayong magmalaki sa Diyos na parang alam natin lahat. Hallelujah. Even me personally, I ask forgiveness from God. Kasi marami din akong pagkakamali. Hallelujah. It's time to go back and check our hearts and be with God because we might not have any chance anymore. Amen. While it's cold today, huwag na natin panigasin ang ating mga puso. Amen. Tinatawag ka ng Panginoon na mag-pray. Ayaw mo pang mag-pray. Pag pinadaan ka sa ulos ng Panginoon, mag-pray ka na. Huwag mo nang hintayin yun. That will be very painful. Amen. Tinatawag ka na mag-pray tayo. Ay, naku, ayaw ko. Nakakapagod yung prayer meeting na yan. Yung mata ko, yung ganun. Pwede ba tumigil muna tayo? Okay, fine.
Pero pag dumaan ang uno sa buhay mo, hindi ka nakuha sa magandang salita, hindi ka nakuha sa maayos na pananalita. Hindi ka naman daanin ng Panginoon sa santong paspasan. Kaya lang, may mga pagkakataon na kinokorek tayo ng Panginoon at dinidisiplina na tayo. Nahahayaan na ng Panginoon dumaan ka sa matinding pagsubok para tawagin mo siya at manalangin ka. Tingin mo ngayon, okay, minsan ang trabaho natin maganda, ginagawa natin Diyos. Minsan binigay ng kaaway ang magandang trabaho. Alam mo kung bakit binigay ng kaaway? Kasi wala ang Diyos doon sa trabaho mo. Amen ba? Pag wala ang Diyos sa trabaho mo, kapatid, hindi yan galing sa Diyos. Kahit mahirap ang trabaho mo kung nandyan ang Diyos, hallelujah, magandang kahihinat na ng trabaho. Kaya huwag mong jujusin ang trabaho. Huwag mong jujusin ang pera. Kasi once na wala yan, you will be nothing. Amen? You will be nothing. Left out of nothing. Kung wala ang Diyos sa buhay mo, inuuna mo yung trabaho mo, ang trabaho pwedeng mawala. Amen? Huwag namang mamatay yung pinaglilingkuran natin kasi gusto ka natin maglingkod dito. But it's reality. Amen. Kaya ang kinurek ni Jesus, siya lagi dapat ang mauna sa buhay natin. Sabi ko nga, hindi lahat ng magandang trabaho galing sa Diyos. Minsan, inalaw na rin ng kaaway para lalong mawala ka sa presensya ng Panginoon. Listen. It's time for you to listen and correct. Dahil pag nawala ang trabaho mo, you will be left out of nothing. Magkakautang-utang at kung ano-ano. Why? The foundation of the Word of God is not there. Amen. Dagdagan ko pa. Amen. Hallelujah. Para tuluyan na tayong magising. Luke 6:46 to sabi niya dito in Matthew chapter 7 verse 21. Matthew chapter 7 verse 21. Amen. Hallelujah. Yung mga notes natin, ayusin natin, huwag kalat-kalat mga kapatid. Dahil kailangan mo ang salita ng Panginoon is intact. Matthew chapter 7 verse 21. Ano sabi niya dito? Lahat tayo magbasa. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Amen. Sino ang makaka-enter in the kingdom of heaven? Yung gumagawa. Amen. Yung tumutupad sa sinasabi ng Panginoon. So, hindi lahat ng mga nagsasabing, Lord, Panginoon kita, ay hindi makakapasok sa kakaharian ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. In this church, let us make sure that everyone will enter, hallelujah, in heaven. Sabihin mo sa katabi mo, let us make sure, kapatid. Sabihin mo sa kanya, paalalahanan mo ako kung hindi man okay ang aking attitude. Even me, I ask you, kung nakikita ninyo na hindi na tama ang aking ginagawa, huwag po ninyo akong susundin. At sabihin, petition, alisin na ako dito sa church kung nakikita ninyong hindi tama ang aking ginagawa. And I will go. Amen? Hallelujah. And tell me, kapag ka nakikita rin din ninyong hindi tama ang aking ginagawa, dahil nais ko rin makarating sa heaven. Amen. Let us remind everyone, hallelujah, be a good friend to everyone. Kapatid, pag nakikita mong hindi tama ang kanyang ginagawa, remind. Amen. Sabi niya dito, not everyone who say to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. The word of the Lord is very heavy. Yes. Hallelujah. Even me, I didn't plan to go on that. Amen. Hallelujah. So totally surrender to God and obey. Hallelujah. Obedience is the best sacrifice. Hallelujah. Nag-sacrifice ka na, wala ka namang obedience. Nandun pa rin dapat yung essence ng obedience sa puso mo because obedience is of the heart. Sacrifice is the material stuff or even your life. Pero dapat ang obedience ay nandun sa puso mo. Amen. Hallelujah. Mahal mo ba ang salita ng Panginoon? Amen. Mahal niyo pa ba ako? Amen. Amen. Thank you, Jesus. Pangalawa, grow in the grace and knowledge of the Son of God. Amen. 2 Peter chapter
chapter 3, verse 17 to 18. You already know these things, dear friends, so be on guard. Then you will not be carried away by the errors of the wicked people and lose your own secure footing. Rather, you must grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus. Hallelujah. All glory to Him both now and forever. 2 Peter chapter 3, verse 17 to 19. You know, sabi ko nga, nung una kanina, di ba may tinanong ako, sino dito ang may asawa, sino ang may mga anak? You will grow in relationship as you get to know the person. Amen? Amen. Napapamahal ka, lalo kang na-inlove habang nakikilala mo ang person that you are in relationship. Tama? Same through with God. Same through with Jesus. Hallelujah. When you get to know God deeper and deeper and deeper by the revelation of the Holy Spirit, you get to love Him more. And you wouldn't want sin to be there. Amen. Amen. Di ba ayaw mo nga ng other woman sa inyong relationship? Yes. Hallelujah. Eh ganun din, ayaw mo rin ng sin sa iyong relationship sa Panginoon. As you get to know God, sabi niya dito, grow in the grace and knowledge. Kilalanin mo ang Diyos na nagligtas sa'yo. Kilalanin mo ang Kanyang kabutihan. Maranasan mo pa how? Searching the Scripture. Knowing the word, prayer. As you pray, God will reveal Himself to you. Hallelujah. Kahit maghapon ako mag-praise, okay lang. Kaya lang, hallelujah, hindi naman pwede. Okay? Hallelujah. So grow in the grace of the knowledge of the Son of God. Love the Word of God. Get to know Him daily. Have quiet time. Pinagpuyatan kong kagabi na gumawa ng journal. Nung nakita ko yung result, wow, ang ganda naman, Panginoon. Ako nang unang nag-appreciate. Kaya lang, gusto ko lang tapusin para makakuha lahat. Hindi ko talaga magawa kasi ang tagal gawin. Talagang matagal pala gawin. Later on, if you want, you can ask. Hallelujah. Dahil, ititrain ka how to have quiet time. How to, nandun. Sino ang ipag-pray mo daily? Sino ang ipag-pray mo Monday, Tuesday, and all that? Hallelujah. Because as you pray, you will grow in the grace and knowledge of God as He reveals Himself to you more and more. Nais mo bang maging malalim ang relasyon mo sa Panginoon? Hallelujah. And the last, hallelujah, let the Holy Spirit, hallelujah, help you to get to know God more and more. Hayaan mo ang tulungan ka ng banal na Espiritu para kilalanin ang Diyos ng mas malalim pa. Bakit? Sino ba ang banal na Espiritu? The Holy Spirit. Sabi ni Jesus, it's better for me to go away. Because if I do not go, the Holy Spirit will not come. So kailangan kong pumunta para dumating ang yung helper. And who is the helper? The Paracletos? The Holy Spirit. When we do not know what to do, God gave us the Holy Spirit to help us. Yung helper, ang context kasi ng helper, sa mga domestic helper, ang liit ng tingin mo. Kasi ang liit ng tingin mo sa sarili mo. But do you know what a helper is all about? Helper in all things. Ganyan ang banal na Espiritu. He will help you in relationship. He will help you to get to know God. He will help you to learn about and experience more of the things of God. He will reveal to you the hearts of people. Hallelujah. He will reveal to you the Word. He's your helper, your teacher. That's what the helper, the Paracletos is all about. So kinakailangan na hilingin mo, Holy Spirit, I need your help. Kung ikaw lang na magsasearch sa Scripture, you will not understand. You will read it just like a history book. Amen? Ang history book, pinasa mo lang yung mga history, yung mga events. Pero pag nandiyan ang banal na Espiritu, He will reveal God to you in the Word of God. That's why He is our Paracletos. He is our teacher who will help us learn more about God. So that when the Word of God will be revealed to us, you will obey it. Amen. You will follow it. Kasi ang nagre-reveal lang ng salita ng Panginoon ay ang banal na Espiritu. Hallelujah. Do you love the Word today? Yes. Amen. Sabi nga niya again in Hebrews chapter 12 verse 2. That is the last one. Hallelujah. Hebrews chapter 12 verse 2. Hallelujah. Sabay-sabay po nating basahin sa screen para nang sa gayon maitanim ito sa puso natin. Palakpakan mo nga ang Panginoon. It is time to get right with God. Hebrews chapter 2 verse 12. Chapter 12 verse 2. Amen. Para lahat
lahat ay makita natin. You can post this on your Facebook. Dapat ito nga yung mga pinopost mo, hindi sama ng loob sa kapwa ang maitutulong nun. Wala. Not everyone in your friends list agree with you. Yes. Most of the time, they're just observing what you're doing. Amen? Hallelujah. So, share the word of God. That's the best word of God to share. Hallelujah. Looking unto Jesus, lahat po tayo. Hallelujah. With the conviction of your heart. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Hallelujah. Palakpakan mo nga ang Panginoon. At sabihin mo, thank you, Jesus, na binigyan mo ba ako ng pagkakataon? Are you convinced na binigyan ka pa ng pagkakataon ng Panginoon? Na itama ang mga hindi tama sa buhay natin? Kasi ayaw naman natin, nakaharap natin ang Panginoon na may tama ang ating puso. Alam mo yun? Para tayong prutas na ang ganda sa labas pero sa loob ay nabubulok. Ayaw po natin yun. Alam mo, ang mga tao nakikita nila, ang ganda ng panlabas. Ang puso mo kaya. Amen? Hallelujah. At ang puso natin, ang candle ng ating Panginoon. Tinitignan niya ang ating puso. So it's time to get right with God. Hallelujah. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, blessed ka ba? Blessed ka ba? Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let us all stand. Hallelujah. Thank you, Father, for your word, O God. Hallelujah. We ask of your Holy Spirit to guide us, O God. We know that you never leave us, you never forsake us. Salamat po na sa lahat ng pagkakataon, you provide for us, you help us, O God. Sinasamahan mo pa kami, Panginoon, kami. Pinapalakas mo kami, Panginoon, pag napagod na po ang aming katawan. Hindi lamang po katawan, kundi spiritual, emotional, Panginoon. Kaya po nananatili kami, Panginoon, na matatag dahil sa iyo, aming Panginoong Jesucristo. Kaya alam po namin, O God, when the trial comes, we will stand because of you, O God. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, O God. We ask for the power of your Holy Spirit, our Paracletos, to help us, O God, in our journey, so that we can be, O God, hallelujah, maging katulad mo, Panginoon, Lord. You want our lives, O God, to be holy, to be sanctified, O God. So we ask now of your blood, O God, to cleanse every one of us. We ask of your word, hallelujah, to help us, O God, to be a better person, O God, more better than ever before, O God, transformed from the image of your Son. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita, O God. We wanted to be right with you, Father. Hallelujah. Lalong-lalo na po, Panginoon, ngayong kapanahunan na ito. Salamat po, O Diyos, ngayong araw na ito, O God, for your word. Let your word be implanted, O God, in our hearts. That it will be our guide. We are not a hearer, but a doer, Panginoon, of your word. Thank you so much, O God, in Jesus' name. Amen.